Paano pababain ang creatinine level para iwas dialysis? Kapag sinabing mataas ang creatinine level mo, kadalasan ang unang iniisip ng pasyente ay baka papunta na ito sa dialysis. At hindi biro ang dialysis. Bukod sa sobrang mahal, nakakapagod ito at malaking apektado ang lifestyle ng isang tao. Kaya kung gusto mong iwasan ang dialysis at mapanatiling malusog ang kidney mo, kailangan maunawaan kung paano pababain ang creatinine level habang may panahon pa. Ang creatinine ay byproduct ng normal na metabolism ng muscles. Kapag gumagana ng maayos ang kidney mo, madali lang itong nailalabas sa ihi. Pero kapag humina ang function ng kidneys, naipon ito sa dugo at dito na nagsisimula ang problema. Isa sa mga pinakaimportanteng hakbang ay ang pagtigil sa mga ugali o pagkain na palihim na nagpapalala sa kondisyon ng kidneys mo. Marami sa mga pasyente ang hindi alam na kahit akala nilang healthy ang diet nila, may ilang pagkain na may mataas na protein, sodium, at phosphorus na lalo pang nagpapahirap sa kidneys. Hindi lahat ng healthy ay safe para sa may mataas na creatinine. Kaya unang-unang hakbang para mapababa ang creatinine ay ang pag-adjust ng diet. Iwasan ang pagkain ng processed foods tulad ng hotdog, bacon, instant noodles, at canned goods. Ang mga ito ay loaded sa preservatives at sodium na nagpapabigat sa trabaho ng kidneys. Kahit ang simpleng ulam na delata ay kayang pagtaas ng creatinine kung araw-araw itong kinakain. Bukod sa sodium, kailangan kontrolin ang protina. Oo, kailangan ng katawan ng protina para sa muscles at energy, pero kapag nasobrahan, lalo na kung galing ito sa red meat, chicken skin o organ meats tulad ng atay, nagiging dagdag na pasanin ito sa kidneys. Kaya mas mabuting lumipat sa mas magaan na sources ng protein gaya ng egg white, lean fish, tofu o plant-based protein. Isama na rin sa pagbabago ng lifestyle ang hydration. Ang tamang pag-inom ng tubig ay malaking tulong sa kidney para masala ang toxins at creatinine. Pero hindi ito ibig sabihin na dapat sobra-sobra rin ang tubig, lalo na kung may fluid retention ka na o may existing kidney issue. Kailangan tama lang at guided ng doctor o nutritionist. Napakalaki rin ang tulong ng mga pagkaing high in fiber. Ang gulay tulad ng kalabasa, talbos ng kamote, repolyo, at ampalaya ay hindi lang nakakatulong sa digestion. Nakakatulong din itong magpababa ng creatinine dahil tinutulungan ng fiber na ilabas ang waste products sa katawan. Bukod pa rito, mataas din ang antioxidant content ng mga gulay na ito, kaya protektado ang kidney mula sa inflammation. Maraming hindi nakakaalam na ang sobrang stress ay posibleng magpataas din ng creatinine. Kapag stress ka, tumataas ang blood pressure at heart rate mo at pinapahirapan nito ang kidney function mo. Kaya kahit hindi physical ang stress, may epekto ito sa kalusugan ng kidney. Subukan mong mag-relaxation techniques gaya ng deep breathing, meditation, o kahit simpleng nature walk. Hindi lang mental health ang nabebenepisyuhan, pati kidney function mo ay pinapakalma. Kung may iniinom kang over-the-counter painkillers, araw-araw gaya ng ibuprofen o naproxen, kailangan itigil o limitahan mo ito. Ang mga gamot na ito ay may direktang epekto sa kidney at sa creatinine level. Kung talagang kailangan mo ng pain relief, kumonsulta sa iyong doctor para sa mas ligtas na alternatibo. May mga natural na halamang gamot din na kilalang makakatulong sa kidney health, gaya ng sambong. Ang sambong ay may natural diuretic properties. Ibig sabihin, tinutulungan nitong ilabas ang excess fluid at waste sa katawan. Pero hindi ito para sa lahat. Kung may low blood pressure ka na o may ibang iniinom na gamot, kailangan may guidance ng doktor bago gamitin ang anumang herbal remedy. Ang simpleng paglalakad araw-araw ay underrated na solusyon sa mataas na creatinine. Kapag nag-exercise ka ng light to moderate intensity, napapabuti ang blood circulation at metabolism. Mas efficient ang filtration ng kidneys kapag aktibo ang katawan kumpara sa sedentary lifestyle. Pero huwag rin pilitin ang sarili sa matinding workout dahil kapag napagod ng sobra ang muscles, maaring tumaas ang creatinine dahil sa muscle breakdown. Isang dapat pagtuunan ng pansin ay ang blood pressure at blood sugar. Kung may hypertension ka o diabetes, mataas ang posibilidad na tataas din ang creatinine level mo. Sa simpleng salita, kung hindi mo makokontrol ang BP at sugar, hindi mo rin makokontrol ang deterioration ng kidneys mo. Kaya mahalaga ang regular monitoring, healthy diet, at disiplina sa maintenance medication kung meron ka na. Pumili ng tamang prutas na kidney-friendly. Hindi lahat ng prutas ay ligtas sa may mataas na creatinine. Halimbawa, ang saging ay mataas sa potassium, kaya kailangan in moderation.
Ang mga prutas na relatively safer at may cleansing properties ay mansanas, peras at pakwan. Dahil sa taglay nilang tubig at fiber, nakakatulong silang linisin ang katawan nang hindi pinapahirapan ang kidneys. Sa usapang natural remedies, maraming nakikinabang sa pag-inom ng barley water. Ang barley ay may natural detoxifying effect, mayaman sa fiber, at may diuretic effect din. Pwede itong ihalo sa tubig at inumin sa umaga o hapon. Pero siguraduhin munang wala kang contraindication gaya ng celiac disease o gluten sensitivity. Ang isa pang underestimated na factor ay ang quality ng tulog. Kapag kulang ang tulog mo, nasisira ang body's natural rhythm at nagkakaroon ng oxidative stress. Ang hindi alam ng marami, ang oxidative stress ay may malaking epekto sa kidney function. Kaya kung gusto mong pababain ang creatinine mo, hindi lang pagkain ang dapat ayusin, kundi pati oras ng tulog, pahinga at stress levels mo araw-araw. May mga supplements din na ipinapayo ng ilang nephrologists, gaya ng omega-3 fatty acids, dahil ito ay may anti-inflammatory benefits. Pero tulad ng herbal remedies, hindi ito dapat basta-basta iniinom ng walang tamang konsultasyon. May mga supplements na pwedeng makasama sa kondisyon ng kidney kung mali ang dosage o hindi swak sa kalagayan ng pasyente. Sa kabuuan, ang pagbaba ng creatinine ay hindi instant at hindi rin madadaan sa isang solution lang. Combination ito ng tamang pagkain, lifestyle change, sapat na pahinga, iwas sa toxins, at regular checkup. Kapag sinimulan mong i-prioritize ang kalusugan ng kidneys mo araw-araw, mas malaki ang tsansa mong makaiwas sa dialysis sa hinaharap. Isa pa sa mga hindi gaanong napag-uusapan, pero importanteng aspeto sa pagpapababa ng creatinine ay ang role ng gut health o kalusugan ng ating bituka. Kapag hindi maayos ang digestion at palaging constipated ang isang tao, naiipon ang mga toxins at waste products sa loob ng katawan. At kung hindi ito naalis ng maayos, nagiging dagdag pasanin ito sa kidneys. Kaya dapat siguraduhin kumakain ka ng sapat na fiber, uminom ng tamang dami ng tubig, at kung kinakailangan, umamit ng natural probiotics mula sa yogurt o fermented foods gaya ng kimchi o sauerkraut. Hindi rin dapat baliwalain ang weight management. Kapag overweight ang isang tao, mas mataas ang risk niya sa hypertension at metabolic disorders, na lahat ay direktang nakaapekto sa kidney health. Kahit ang unti-unting pagbawas ng timbang gaya ng 1 to 2 kilos kada buwan ay malaking ginhawa na para sa kidneys. Mas maayos ang circulation, mas mababa ang inflammation, at mas maganda ang response ng katawan sa blood sugar at blood pressure control. Ang mga taong may mataas na creatinine ay kadalasan may mataas din na uric acid. Kung hindi ito babantayan, pwedeng mauwi sa gout flare-ups o pagkasira ng bato. Kaya't mainam na umiwas din sa mga pagkaing mataas sa purines gaya ng shellfish, sardinas at mga organ meats. Kapag iniwasan mo ito, hindi lang uric acid ang bababa, kundi pati ang overall burden sa kidneys mo. Isa pang sikreto sa pagpapababa ng creatinine ay ang pag-inom ng lemon water sa umaga. Ang lemon ay may citric acid na tumutulong sa pag-flush ng toxins at nakakatulong din sa pag-alkalize ng katawan. Pero tandaan, hindi ito gamot, kundi suporta lang sa healthy lifestyle. At kung may ulcer ka o hyperacidity, dapat ay hindi ka basta-basta umiinom ng lemon water on an empty stomach. Kapag umabot na sa point na mataas ang creatinine mo, pero hindi ka pa nakakaranas ng sintomas gaya ng pananakit ng likod, panghihina, pagsusuka o pagbabago sa ihi, ito na ang pagkakataon para gumawa ng malalaking pagbabago habang may oras pa. Ang tinatawag na early-stage kidney dysfunction ay reversible minsan kung maagapan at ma-adjust ang lifestyle. Pero kung pababayaan, pwede itong tuluyang maging chronic kidney disease. Ang electrolyte balance ay isa ring mahalagang aspeto ng kidney health. Kailangan mong bantayan ang sodium, potassium at phosphorus sa katawan. Halimbawa, ang sobrang potassium ay delikado dahil pwede itong magdulot ng irregular heartbeat. Kaya hindi lahat ng healthy food ay pwedeng kainin ng sobra-sobra, lalo na kung may kidney concerns na. Dapat may guidance palagi mula sa nutritionist o nephrologist. Kung may maintenance medication ka na para sa hypertension o diabetes, huwag mo itong ihinto basta-basta. Maraming pasyente ang napapahamak dahil bigla nilang tinigil ang gamot na nireseta dahil lang sa pakiramdam nilang okay na. Tandaan, ang kidney ay tahimik na organ. Hindi mo agad mararamdaman ang pagkasira nito. Kaya ang disiplina sa pag-inom ng gamot at regular monitoring ay bahagi ng long-term strategy para mapanatili ang mababang creatinine. Ang emotional health ay may direktang connection din sa kidney.
Sa Chinese medicine, ang galit at frustration ay iniugnay sa liver, habang ang takot at matinding kaba ay nakaapekto sa kidneys. Sa modern medicine, may ebidensya na ang matagal na anxiety at stress ay nagpapataas ng cortisol, isang stress hormone na maaaring mag-trigger ng inflammation sa katawan, kabilang na ang kidney area. Kaya kahit mental health issue, may epekto sa creatinine mo. Kung nakatira ka sa lugar na polluted o exposed ka sa heavy metals gaya ng lead, mercury o cadmium dahil sa trabaho o environment, mas mataas ang risk mo sa kidney damage. Kaya mainam na iwasan ang pagkaing maaaring kontaminado, tulad ng ista na galing sa maruming tubig o mga luma at kalawangin na lalagyan. Ang mga toxins na ito ay hindi basta-basta na ilalabas ng kidneys at pwedeng maging dahilan ng pagtaas ng creatinine. Ang pagpapacheck ng creatinine ay hindi lang isang beses dapat gawin. Kailangan mo ng serial monitoring para makita kung bumababa ba ito over time. Dito mo rin malalaman kung epektibo ang mga pagbabago sa lifestyle mo. Hindi ito instant process. Minsan kailangan ng 3 to 6 months ng disiplina para makakita ng improvements. Pero ang mahalaga, consistent ka. Ang pagbabago ng paraan ng pagluluto ay simpleng bagay pero may malaking epekto. Iwasan ang prito at deep-fried dishes, lalo na kung gumagamit ng paulit-ulit na mantika. Piliin ang steaming, boiling, grilling o baking. Mas mapapababa mo ang oil intake at mapapanatiling malinis ang pagkain mo sa unnecessary fats at chemicals. Kung naghahanap ka ng natural supplement na pwedeng i-consider, ang turmeric ay isang anti-inflammatory na kilala sa kidney support. Pwede itong ihalo sa maligamgam na tubig o gatas, pero dapat controlled ang dose. Mas maganda kung turmeric extract kaysa sa powder at siguraduhin walang halong additives. Pero tulad ng iba pang remedies, bawal ito sa may bleeding disorders o sa mga umiinom ng blood thinners. Para sa mga gustong gumamit ng activated charcoal bilang kidney detox, tandaan na hindi ito safe para sa lahat. Bagamat may mga nagsasabing nakakatulong ito mag-absorb ng toxin sa digestive tract, delikado ito kung mali ang paggamit. Pwedeng makaapekto sa absorption ng nutrients at gamot. Kaya hindi ito pang matagalan at hindi rin pwedeng gamitin kung may GI condition ka. Maging mapili rin sa inuming iniinom mo. Iwasan ang matatamis na juice drinks, energy drinks o bottled iced tea. Bukod sa sobrang sugar, marami rin itong additives na kailangang salayin ng kidney. Uminom ng herbal teas gaya ng ginger tea, lemon balm tea o chamomile kung gusto mong may flavor ang iniinom mo pero ligtas sa kidneys. Kung naninigarilyo ka pa rin, ito ang isa sa mga pinakamabilis na paraan para bumaba ang kidney function mo. Ang smoking ay nagdudulot ng oxidative stress at pinapaliit ang blood vessels ng kidneys. Hindi lang creatinine ang tataas kundi pati risk mo sa heart disease at stroke. Sa lahat ng nabanggit, ang pinaka-importanting tandaan ay magkaroon ng pamatagalang mindset sa kalusugan. Hindi ito sprint, ito ay marathon. Kung hindi mo pa nararamdaman ang epekto ngayon, hindi ibig sabihin na wala ng problema. Ang goal ay pabayin ang creatinine habang hindi pa huli ang lahat at ito ay posible kung sisimulan mo ngayon. Kung nagustuhan mo ang video na to at may natutunan ka, don't forget to like and share para mas marami pa tayong matulungan. Subscribe ka na rin sa aming channel at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga natural health tips araw-araw. Thanks for watching and we'll see you in the next video.